Sa ilalim ng madilim na ilaw, biglang nagbago ang katawan ng isang ballerina. Ang kanyang mga braso ay hindi na malayang natakpan ng matigas na balat. Ang buong katawan niya ay agad na tinubuan ng itim na balahibo. Ngunit ang babae ay hindi nagpanik. Sa halip ay may bakas pa ng pagkalasing sa kanyang mukha. Agad siyang lumabas kasabay ng isang mapang-akit at mahiwagang tugtugin. Ipinakita niya sa mga manonood ang magulong 32 ikot na foete. Ito ang sayaw ng Black Swan upang akitin ang prinsipe. At ito rin ang pinakamahirap na galaw sa ballet na Swan Lake. Habang lalong bumibilis ang pag-ikot ng kanyang magaan na mga hakbang, ang itim na pakpak sa kanyang katawan ay mabilis ding lumalago. Hanggang sa matapos ang musika, ang babaeng nasa entablado ay hindi na maituturing na tao. Pagkos ay naging isang higanteng Black Swan na nagbuka ng pakpak at umungal. Ang 28 taong gulang na ballerino na si Nina ay nagising mula sa kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanyang ina, na kagabi ay nanaginip siya ng isang lubhang baliw na panaginip. Sa panaginip ay gumanap siya bilang mahalagang papel sa dance troupe. Nanatiling malamig ang ekspresyon ng ina matapos itong marinig. Sinabi nitong matagal na rin namang nagtitiis ang anak sa grupo at oras na niya para sa isang props yung malapit ng magretiro pagdating ng 30. Lalong lumiit ang tsansa ni Nina na maging pangunahing bida. Kahit walang masyadong sinabi ang ina, alam ni Nina na nabigo niya ang ina niyang umasa. Pagkatapos ng almusal ay gaya ng nakasanayan ay pumasok siya sa trabaho. Nakasot si Nina ng pink na coat at puting scarf. Nang siya ay papasok na sa pintuan ng kumpanya, napahinto siya dahil sa kapansin-pansing billboard sa labas ng teatro. Ito ang promotional display ng dating principal dancer na si Beth. At siya rin ang layunin na pinagsisikapan ni Nina. Sa loob ng makeup room, pinag-uusapan ng lahat ang patuloy na mababang attendance. Marami ang nagrereklamo na kakaunti ang nanunood hanggang dulo ng ballet. Sa huli iisa lamang ang dahilan. Kailangang magpalit ng estilo ang troupe. Halimbawa ay dapat nang magretiro ang matandang si Beth. At muling bumuo ng bagong principal dancer ang grupo. Habang nag-uusap ay may isang babaeng nakaitim na dumating ng huli. Balitang siya ay isang bagong dating na inilipat mula San Francisco. Ngunit hanggang ngayon wala pang nakakaalam ng kanyang pangalan. Magaspang at walang pino ang kilos at pananalita ng babae. Mukhang isa siyang taong ginagawa ang gusto niya. Ayusin ang kondisyon. Pumasok ang lahat sa rehearsal room at sinimulan ang araw-araw na ensayo. Gaya ng dati mahusay pa rin si Nina. Bawat galaw niya ay halos perpekto. Sa sandaling iyon pumasok ang choreographer na si Thomas. Mabilis na hinubad ng lahat ang pampainit na damit pang ensayo. At mas lalo pang ginalingan ang pagpapakita ng sarili. Alam ng lahat na dumating siya para pumili ng cast para sa bagong palabas. Kaya walang sino man ang nangahas magpabeya. Tahimik na nakihalo si Thomas sa gitna ng sayawan. Habang marahang tinatapik ng daliri ang ilang mananayaw. Ikinwento niya ang bagong adaptasyon ng Swan Lake. Ang kwento ay binubuo ng 4 na yugto. Isang dalisay na dalaga ang isinumpa at ginawang puting sisna. Hinahangad niya ang kalayaan, ngunit tanging tunay na pag-ibig ang makakasira sa sumpa. Ikalawang yugto, nagkita at nagmahal ang gwapong prinsipe at ang puting sisna. Ngunit sa sandaling magtatapat na sana ang prinsipe, may hindi inaasahang pangyayari. Ikatlong yugto, nagpakita ang reyna ng dilim bilang itim na sisna. Ginamit niya ang panlilinlang upang akitin ang prinsipe. Sinasadya niyang sirain ang sumpaan ng dalawa. Ika-4 na yugto, ang puting sisna na iniwan ay nawalan ng pag-asa. Sa huli pinili niyang tumalon sa bangin. At sa sakit ay natagpuan niya ang paglaya. Matapos ikwento ang buong istorya, sinabi ni Thomas sa lahat, ang Swan Lake ang susunod na malaking palabas ng grupo. At ang sadya niya ay pumili ng bagong reyna ng sisna. Ipakikilala ng grupo ang isang ganap na bagong mukha. Ngunit kailangang gumanap ang reyna bilang puti at itim na sisna. Ngunit biglang nagbago ang tono. Sinabi ni Thomas na magpatuloy sa ensayo ang mga napili niya. Ang iba naman ay pumunta sa pangunahing rehearsal room para sa audition. Ang balitang ito ay agad nagpasaya kay Nina na kanina lang ay panghihina ang loob. Walang nakaakala na ganito pala pumili si Thomas ng mga kalahok. Bago ang audition, nag-ensayo si Nina ng mga galaw sa pasilyo. Kung ikukumpara siya ang pinakaseryoso sa lahat, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay. Si Beth pala sa makeup room ang naglalabas ng galit. Magpapatupad ang grupo ng bagong Swan Queen. Ibig sabihin nito ay bababa siya bilang karaniwang mananayaw. Isa sana itong normal na pagpapalit ng henerasyon. Ngunit hindi matanggap ni Beth ang ganitong pagbagsak ng katayuan. Habang tinitingnan ng makeup room na para lamang sa bida, hindi napigilan ni Nina ang sarili na pumasok. Ninais niyang mapasa kanya ang lahat ng naroon.
Dahil ang maging pangunahing papel ay matagal na niyang pangarap. Hindi rin niya alam kung bakit. Palihim niyang itinago ang isang lipstick ni Beth. Nagsimula na ang audition ni Thomas. Upang maging bagong Swan Queen, kailangang kayanin ang parehong papel ng puti at itim na sisna. Dapat taglay ang dalisay na ganda ng puting sisna, at ang ligaw at mapang-akit na diwa ng itim na sisna. Napakaganda ng puting sisna ni Nina. Ang bawat galaw niya ay ganap na tumutugma sa inaasahan. Hindi nagtipid si Thomas sa papuri. Sinabi niyang ito na ang pinakamahusay na puting sisna na nakita niya. Ngunit nang dumating ang eksena ng itim na sisna, ang kalakasan ni Nina ang siya ring naging kahinaan. Kahit kahanga-hanga ang kanyang mabilis na ikot, wala pa rin ang ligaw at mapang-akit na damdamin. Biglang pinutol ng bagong babae ang pagtatanghal. Nawala sa konsentrasyon si Nina at muntik ng mapilayan. Ipinakilala ni Thomas ang bagong mananayaw na si Lily. Inilipat siya mula San Francisco upang pumalit. Agad nagtanong si Nina kung maaari siyang umulit ng sayaw. Ngunit walang gana siyang tinanggihan ni Thomas. Halatang mas nais niyang makita kung paano sasayaw si Lily. Malinaw na malinaw. Napakahalaga para kay Nina ni Thomas at ang audition. Samantalang si Lily ay walang kahit kaunting kaba o takot. Kahit walang warm-up ay handa na siyang umakyat sa entablado. Pagkalabas ng training room, nagsuka si Nina sa banyo. Malinaw na dulot ito ng matinding pressure. Gustong-gusto niya talagang makuha ang papel na iyon. At mula sa sandaling ito, unti-unting naging hindi normal ang kalagayan ng isip ni Nina. Pati ang mga taong nadaanan niya ay inaakala niyang siya rin. Isang bersyon ng sarili na kumpiyansa at maganda. Walang bahid ng takot o kahinaan. Pag-uwi niya, masiglang sinalubong siya ng kanyang ina. Nalaman nito ang kalagayan ng teatro sa pamamagitan ng tawag. Kaya sabik nitong itanong ang resulta ng audition. Hindi napigilan ni Nina ang lungkot. At yakap ang ina ay humagulgol siya. Upang mapawi ang bigat ng damdamin ng anak. Pinayuhan siya ng ina bago matulog na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili. Ang matatandang mananayaw ay laging dumaraan sa ganitong pressure. Alam na alam niya iyon. Kung may pagkakataon, ang gumanap bilang malaking puting sisna sa ibang palabas ay ayos din. Mas lalo itong ikinainis ni Nina. At lalo pang nadagdagan ang pressure. Sa trabaho ay ginamit ni Nina ang ninakaw na lipstick. Umaasa siyang makahawa ito sa swerte ni Beth. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ni Thomas upang pag-usapan ang casting. Paikot-ikot niyang sinabi na gusto niya ang papel. Sinabi ni Thomas na maganda ang puting sisna niya. Ngunit wala siyang kakayahang gumanap bilang itim na sisna. Taglay ni Nina ang ganda ng puting sisna. Ang pagkamahiyain at kahinaan. Ngunit wala sa kanya ang ligaw na diwa ng itim na sisna. Ang tukso at pagiging malaya. Ang palabas na ito ay hindi lang nangangailangan ng perpektong galaw, kundi pati ang isang uri ng hindi perpektong pagiging perpekto. Sa ganitong paraan lamang may alaya at malalampasan ang sarili. At tuluyang mapapangibabawan ang lahat ng manonood. Narinig ito ni Nina at nais pa sanang magpaliwanag. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Thomas. Hindi niya inakalang mangangahas siyang lapastanganin ng matandang lalaking iyon. Dahil nainsulto na niya ang pamunuan ng teatro. Halos wala na siyang tsansang maging bida. Ngunit nang ilabas ang resulta ng audition, si Nina ay hindi inaasahang naging bagong Swan Queen. Sunod-sunod ang pagbati ng mga kasamahan. At naniniwala silang karapat-dapat siya. Hindi niya mapigilan ang matinding emosyon. Pumunta si Nina sa banyo upang tawagan ang kanyang ina. Hindi naging madali ang tagumpay na ito. Ibinahagi niya ang saya sa nag-iisang inaasahan. Pagkababa ng tawag, may nakita siyang salitang mapanlait. Parang patama na umangat siya dahil sa itsura. Karaniwan na ang ganitong mga bagay. Kayang baguhin ng inggit ang mukha ng tao. Nang gabing iyon, upang ipagdiwang ang tagumpay ng anak, bumili ang ina ng vanilla blueberry cake. Marahil dahil sa sobrang tuwa, kahit alam niyang dapat mag-diet ang anak ay naghiwa pa rin ng malaking piraso. Agad itong pinigilan ni Nina. Sinabi niyang masama ang pakiramdam ng tiyan niya. Dahil dito ay nagalit ang ina. At muntik nang itapon ang cake sa basurahan. Wala nang nagawa si Nina kundi kainin ang cake. Inilipat si Nina sa pangunahing rehearsal room. Perpekto pa rin ang kanyang white swan. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Thomas. Kailangang maramdaman ni Nina ang puwersang humihila sa kasamaan. Isang lakas na hindi matakasan at mahirap labanan. Tanging sa ganitong paraan, may lalabas niya ang tukso at alindog ng Black Swan. Pagkatapos ng sayaw ay sandaling huminto.
Napasilip si Nina sa rehearsal room ng mga supporting role. Si Lily naman ay sumasayaw ng ikatlong yugto ng Swan Lake. Ang kanyang malaya at magaan na galaw ay kahawig ng Black Swan. Hindi na mamalayan ay nasa likuran na si Thomas. Sinabi niyang bagamat hindi perpekto ang galaw ni Lily, ngunit ang kanyang sayaw ay magaan at malaya. Ang mga salitang iyon ay malalim na tumatak sa puso ni Nina. Sa totoo lang hindi rin niya kayang maging kasing laya ni Lily. Isinama ni Thomas si Nina sa bagong proyekto ng teatro. Karamihan sa mga dumalo ay mga mamumuhunan. Kaya kailangang maging maingat sa bawat sasabihin. Una munang nagpasalamat si Thomas kay Beth. Pagkatapos ay ipinakilala ang bagong Swan Queen na si Nina. Nang tawagin ni Thomas si Nina bilang maliit na prinsesa, umalis si Beth sa venue na puno ng galit. Hinarang ni Beth si Nina na paalis na sana. At tinanong kung may relasyon siya kay Thomas. Nanatiling kalmado si Nina. Sumagot siya na hindi lahat ay kailangang gawin iyon. Tuluyang gumuho ang emosyon ni Beth. At ininsulto si Nina bilang isang mapagkunwari. Mabuti na lamang at dumating agad si Thomas. Paulit-ulit niyang tinawag na prinsesa si Nina upang pakalmayin si Beth. Pagkatapos ay isinama ni Thomas si Nina pauwi sa kanyang bahay. Sinabi niyang pag-uusapan nila ang Black Swan. Ngunit hindi inaasahan ang sumunod. Nagtanong si Thomas tungkol sa personal na buhay ni Nina. Kasama na kung ilan na ang naging kasintahan. Kung wala pa siyang karanasan. Kung gusto ba niya ang ganoong bagay at iba pa. Ilang simpleng tanong lamang iyon. Ngunit hindi na mapakali si Nina. Nakatingin si Thomas sa lubos na naguluhang si Nina. Kaya binigyan na lamang siya ng isang takdang aralin. At agad tinapos ang hindi komportableng usapan. Pag-uwi sa bahay, ipinagmalaki ng ina ang tagumpay ng anak. Habang nagkukwento ay tinulungan siyang magpalit ng damit. Napansin niya ang mga gasgas sa likod. Agad nagtanong ang ina kung ano ang nangyari.